Naghahanap ka ba ng laptop ngayon? Ito ang best budget laptops from 20,000 to 28,000 pesos. Tara, lista natin to. So last time ay nagbigay tayo ng mga listahan from the budget range of 28,000 to 35,000 pesos. Supposedly, dapat from 20,000 pesos siya, pero dahil sa dami lang talaga ng mga laptop na varieties na makikita online, nahati sa dalawa ang video. This time, ililista naman natin yung mga laptops na nakita ko na magandang i-consider ngayong pasukan from the budget range of 20,000 to 28,000 pesos. Pero syempre, bagong lahat, kung gusto nyo makakita pa ng mga videos na katulad nito, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong ang video nito sa inyo, sana i-like at i-share nyo na rin. Ngayon, dun muna tayo sa mga dapat nyo i-consider when looking for a laptop at this price point. Syempre, nandun pa rin yung processor ng ating mga laptop. Kailangan malakas enough ang processor. Pero again, at a lower budget range, huwag tayo masyadong mag-expect. Aside pa dyan, yung performance sa mga integrated graphics ng mga laptop na to, medyo mas mababa din. For the RAM, mas ma-expect natin na nasa 8GB lang talaga ang RAM, tapos magdedepende na lang kung naka DDR4 or DDR5 na yan. DDR5, ibig sabihin mas latest, mas mabilis, and mas efficient yung RAM mo. For the storage naman, most of the laptops listed here, umaabot ng 512GB na SSD. However, meron tayong mga onting nakalusot na naka 256GB na kung sakaling hindi naman necessary sa inyo ang storage, most of your work is done online, pwede nyo rin i-consider kasi may kapalit silang performance. Syempre, isa pa natin kinonsider yung portability ng mga laptop na to. As much as possible, magaan sila. Most of these laptops are, syempre, ang naiiba lang dito yung mga mas malalaking laptop. Pero at this price point, again, if gusto mo ng mas mataas na performance, ma-expect mo na mostly mga nasa 14-inch ang mga laptop. Finally, all laptops, lahat ng kinonsider natin ay naka Full HD resolution na. Tinanggal natin yung lahat ng mga naka HD display at most ng mga outdated na specs ng mga laptop. So, andun tayo sa hanap natin is longevity, performance, price point, at saka portability ng mga laptop. Lahat yan na-consider dito sa listahan na to, at ito ang masasuggest ko sa inyo. Unahin muna natin doon sa pinakamura sa listahan. Yan ay yung Asus VivoBook 14, specifically this model, dahil sa presyo niya na 20,995 pesos, ito na yung pinakamurang laptop na nahanap ko na meron namang enough performance. Meron siyang Intel Pentium Gold 7505 na CPU, and then Intel UHD graphics, tapos yung RAM niya ay naka 8GB pa rin naman, and then meron siyang 512GB of PCIe storage. So, hindi natin masyado ma-expect na malakas yung processor performance niya. Malakas ng single core pero multi-core for advanced programs, medyo magsastruggle ang laptop na to. Mostly for basic work talaga ang Asus VivoBook 14. Pero kung sakaling yun lang din naman talaga ang paggagamitan nyo nito sa school, mga MS Office programs, browsing, making papers, hindi nyo naman kasi kakailanganin talaga ng mas mahal na laptop. Very budget-friendly and portable as well dahil 14 inches lamang ang laptop na to, yung alam may kabigatan at 1.55 kilograms. Kung sakali namang kaya nyong magtaas ng konti sa budget, next laptop on our list is the Acer Aspire Lite 14. May two models ako nakita na magandang ma-recommend. First is this specific model, costing at 22,499 pesos. Meron siyang Intel N100 na processor, Intel UHD graphics, 8GB of DDR5 RAM, yung mas latest na RAM na, and then may 512GB of SSD storage. Yung maganda sa laptop na to, naka WUXGA display na siya, and if sakaling bitin kayo sa performance, pwede naman kayo on this specific model na nagkakalagang 27,000 pesos. Meron siyang Intel Core i3 N100 na CPU naman, and most of the specs noong previous laptop is similar dito sa laptop na to. However, naka Full HD display na lang siya. If in case interesado kayo sa mga laptops na ililista natin dito sa video, nakalagay yung link niyan below. So disclaimer lang, so napansin ko sa comments last time, sinasabi nyo na yung mga pinapakita ko sa videos, iba yung presyo doon sa sinasabi kong model, o kaya naman yung links iba din. So yung videos kasi, yung purpose nun for visual aid na makita nyo yung design ng laptop. Not necessarily yung similar specs na sinasabi ko ngayon. That's why sinasabi ko yung specific model na nilalagay ko dito sa screen. If in case din na kinlik nyo yung link below at hindi na lumalabas yung laptop na sinasabi ko, most likely tinanggal na to ng mga brand sa kanilang official Lazada store, and either mahanap nyo sila sa physical stores or baka finish out na sila.
Okay, move on naman sa next laptop dito sa ating listahan. So last time nabanggit ko yung Infinix Inbook Y3 Max. Doon naman tayo ngayon sa mas lumang model which is the Infinix Inbook Y2 Plus. So hindi ito ang may pinaka-latest specs with only an Intel Core i3 11th Gen na CPU. Medyo luma na tong CPU na to. However, it has Intel Iris Xe graphics making this laptop isa sa may pinakamalakas na graphical performance for laptops at this price range. Yung isa pa dyan, medyo magaan ng laptop na to at only 1.24 kilograms. However, yung pinaka-con lang talaga sa kanya ay meron siyang 256 gigabytes of SSD storage. So kung malaking bagay sa inyo yung storage talaga na laptop or habol nyo talaga ay yung CPU performance, medyo i-check nyo yung ibang laptop sa listahan na to. Pero kung negotiable naman yung mga ganung bagay at after talaga kayo para sa graphical performance at a very affordable price, ito yung laptop na makakapaghatid nun. Next naman na laptop sa listahan natin yung may pinakamalakas naman na CPU performance. Ito yung HP 14, specifically again this model. Again, visual aid lang yung videos natin. Di ko kasi manap minsan yung specific model sa stores nila. Anyway, for this specific model kasi at only 25,990 pesos, meron siyang AMD Ryzen 5 7520U na CPU. Yung pinakamalakas na CPU mula sa mga models na pag-uusapan natin ngayon. Meron siyang AMD Radeon graphics, very enough din na graphical performance, and then meron siyang 8GB of DDR5 RAM na. DDR5, again, yung pinaka-latest na RAM na available sa laptops ngayon. Meron siyang Full HD display, 14-inch na screen. Yung pinaka-con lang talaga ng laptop na to, meron lamang siyang 256GB of SSD storage. So again, depende talaga sa priority nyo when it comes to laptops. If in case na gusto nyo talagang pumunta sa physical stores, i-make sure nyo na lang na yung mga specs na pinapakita ko dito sa video, medyo kalapit yung presyo sa mga makikita nyo in store. Again, meron kasi mga brand or mga store na hindi nag-update ng presyo nila na kahit na outdate na yung kanilang mga laptops, hindi sila nagbibigay ng discounts. Take note nyo na lang yan para you don't end up buying outdated laptops for a similar or more expensive price. Anyway, kung sakaling gusto nyo bumili ng laptop sa physical stores, commercial muna tayo. Psst! Commercial break muna tayo. Naghihingalo na ba ang laptop na ginagamit mo? Nagtsatsaga ka ba sa isang luma o sirang cellphone? O nanghihiram ka na ba ng tablet mula sa kaibigan o sa kamag-anak mo? Baka time na for an upgrade with Home Credit's Sulit Eskwela promo. Enjoy 0% interest from July 1 to September 30, 2024. Low monthly payments lang dahil sa kanilang different installment plans na available. So sakto ngayon magpapasukan para makapag-upgrade kayo sa mga devices na kailangan without having to drain your bank account. Find out where you can avail this promo by checking out their website, shoppingmall.ph. Find the product you like and the nearest store kung saan siya in-offer. And on top of your loan, pwede mo pa ma-avail ang Home Credit Protect. Para mapanatag ka lalo with comprehensive coverage starting at only 2 pesos per day. You can choose any coverage you want based on your needs. For more info on Home Credit Sulit Eskwela promo and Home Credit Protect plans, pwede kang magtanong sa kanilang mga Home Credit Sales Associate in stores or i-check out nyo ang kanilang website online, shoppingmall.ph, link below. Kaya anong pang inaantay mo? Time now for an upgrade with Home Credit. So again, thank you so much Home Credit for sponsoring this video. If in case na mas gusto nyo yung flexible na payment terms, 0% interest, i-check out nyo ang Home Credit. For now, doon naman tayo sa next laptop on our list. Ito isang napansin ko din sa comment section, yung habol din talaga natin, yung design ng mga laptop. May mga laptop kasi talaga na very professional yung dating, may mga laptop na classic and sleek, may mga laptop na medyo rugged, and ayun, kung sakaling hanap nyo yung mas minimalist talaga na design, at maganda yung itsura, yung kulay, wala masyadong gimmick or pautot pagdating sa design, yung isa sa nagustuhan ko ay yung MSI Modern 14. Again, specifically this model. This one, medyo lumagpas tayo ng presyo at 28,995 pesos. It has an Intel Core i3 12th Gen na CPU. So ito yung mga pinakabagong CPU talaga na may encounter nyo. Very efficient, magandang battery performance, magandang CPU performance. Meron siyang Intel UHD graphics, 8GB of DDR4 RAM, and then 512GB of PCIe 3 SSD storage. So medyo typical tong MSI Modern 14 when it comes to design, pero I assume kasi na ito yung bakal, yung chassis, compared to other laptops on this list na most likely plastic, so mas ma-assure tayo pagdating sa robustness ng kanyang build quality. Ngayon, for our last laptop naman, tatlong magkakaibang variation for
the similar model ba or series of laptop. Yan ay ang Lenovo IdeaPad 1. For these specific models, meron tayong dalawang klase. Meron Lenovo IdeaPad 1 14-inch, tapos Lenovo IdeaPad 1 15-inch. For the 14-inch model, isa to sa may pinakamura na price dito sa listahan at 22,995 pesos. Maganda yung performance niya with an AMD Ryzen 3 7320U na CPU and then AMD Radeon 610M na graphics. Naka 8GB of DDR5 RAM na siya and then 512GB of PCIe 4 na storage. So most ng mga laman ng laptop na to ay talagang updated. Ito yung mga latest versions na available sa mga laptops ngayon, especially at this price. So medyo obvious na ito yung mga recently released na model lang talaga. Ang maganda sa specific model na to for this performance and specs, kaya mo siyang mahanap at 22,995 pesos. I think dito sa link na yan. Pero kung sakali, meron siyang mga mas mahal ng konti at 24 or 25,000 pesos. So for this model na naka 14-inch display yan, weighing at 1.38 kilograms, medyo para sa akin, ito yung pinaka-balanced na laptop talaga na pwede mo makuha dito sa ating listahan. Maganda yung kanyang portability, maganda yung kanyang price, maganda yung kanyang performance, and then updated yung kanyang RAM at saka yung kanyang storage specs. If sakali na bitin ka ngayon sa size ng mga 14-inch laptops, meron tong 15-inch model with virtually the same specs, same CPU, same GPU, same RAM, same na storage. Ang pinakaiba lang talaga ang kanyang display. Dahil for these two, meron silang 15.6-inch display and obviously mas mabigat sila with 1.58 kilograms of weight. Nakakatawa lang na kahit mas malaki sila, hindi nalakihan yung battery na sinalpak sa kanila. So, pareho pa rin sila na may 42 watt-hour battery capacity. Hindi ko lang alam kung ano yung difference ng dalawang specific na model na to. Kasi magkaiba yung model nila, magkaiba yung page nila online. Pero pag chinecheck ko kasi, same yung specs nila. So, at least may alternative kayo kung sakaling ma-out of stock yung isa. Again, yung link niyan nakalagay sa description box below. So, anyway, yun na yung ating listahan for best budget student laptops from 20,000 to 28,000 pesos. Hopefully, itong mga laptops na to available pa online or kung sakaling gusto nyo mahanap in stores, ayun, i-check nyo muna or magtawag muna kayo sa mga stores before kayo pumunta or i-check nyo sa Home Credit website para malaman kung available ba sila for installment through Home Credit. Sana ay nakatulong ang listahan na to para mabigyan kayo ng idea kung ano ba yung mga marirecommend ko or ano yung mga magagandang specs for laptops at this price point. Lalo na ngayong pasukan, kailangan natin yung mga laptop talaga na nag-o-offer ng portability, performance, pero still very affordable. Kung sakali na nakatulong ang video na to sa inyo, hopefully mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung ayun nga, nakatulong, sana i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.